Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Sorsogon City, magandang magandang araw po sa ating lahat. Salamat po sa ating Panginoon. At binigyan po tayo ng magandang panahon. Walang bagyo. Tamang-tama lang po ang klima ng panahon. At salamat din po kay Lord Jesus Christ sa magandang kalusugan, protection, at dapat lang natin talaga siyang unahin sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng pagpapala at agumpay. At salamat din po kay Lord Jesus Christ at nakarating po ako dito sa inyong lugar, Sorsogon City. Galing pa po ako sa Mindanao hanggang sa Visayas at sa Luzon. At ako pala po si Pastor Evangelist Jetty at meron po akong dinala sa inyo ngayon. Ang salita po ni Lord. Hindi po natin ikakahiya ang salita ni Lord sapagkat ang salita ni Lord ay gabay sa ating pang-araw-araw sa buhay. Katulad ng mapa, kung wala tayong mapa, maliligaw po tayo. Parang GPS. Kinakailangan natin sundan sapagkat ang salita ni Lord ay magbibigay sa atin ng kaligtasan. At ang salita ni Lord ay ang Diyos. Mga kapatid, nais ko lang ibahagi ang salita ng Diyos sa ating mga buhay ngayon. Hindi natin dapat ikahiya ang salita ni Lord sapagkat ang salita ni Lord ay may kapangyarihan na makakapagligtas sa atin. At mga kapatid, nais kong basahin ang salita ni Lord. Unahin po natin sa Pahayag chapter 22 verse 12 to 14. Ganito po ang pinapasabi sa lugar ng Sorsogon City. Sabi ng Diyos sa atin, nangako siya at hindi po siya sinungaling. Ang Diyos po natin ay hindi katulad ng tao na nagsisinungaling o minsan nakakalimot. Ang Panginoon po ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita, ang aklat ng Biblia. Kaya pasalagain natin ang aklat ng Biblia, ang kanyang salita. Siya mismo nagsabi ng ako, Pahayag 22 verse 12 to 14. At sabi ni Jesus Christ, makinig kayo, darating na ako. Hindi ko po ito sinabi, kundi sinabi ni Lord Jesus Christ. Ulitin ko po, at sinabi ni Jesus Christ, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Mga kapatid, nangako po ang Diyos sa atin at sabi niya, darating si Jesus Christ dito sa lupa. Mga kapatid, hindi po sinungaling ang Diyos. Sabi niya, darating daw siya at may dala-dala siyang gantimpala at pinagpala ka daw kung naratnan ka na naglilinis ng iyong damit, pangsuot, pangkasalan. At ang tanong lang po natin ngayon kapatid, kapag darating na ang Diyos, ano kaya ang kanyang maratnan kapag darating na siya? At ikaw ba ay maabutan sa araw na yun na nagbibisyo, nagsisigarilyo, nakikipagtalik, na hindi pakasal, nagsusugol, ano man ang ginawa mo kapatid, sa tingin mo kaya masaya ang Diyos pagdating niya at naratnan ka na ganyan ang ginagawa mo sa hayag o sa lihim? Tanong lang po natin yan kapatid, sapagkat ang Diyos po ay hindi sinungaling. Sabi niya, babalik siya at dala-dala niya ang kanyang gantimpala. At gusto ng Diyos na maglinis tayo sa pamamagitan ng ating mga kasalanan na pagsisihan natin ito. Pag tayo ay maratnan ng Diyos, na tayo ay naglinis dito sa lupa, makakasama tayo sa kanyang pagbalik. Mga kapatid, gusto ko lang din po kayong basahan in verse 5. Sabi ng Biblia, in verse 15, may sinabi ang Diyos dito kapatid sa verse 15. Subalit, sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, hindi ako nag-invento, sabi ni Lord, subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao,
ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at ang mga mahilig magsinungaling at mandaya. Sinabi ng Diyos sa atin na hindi daw makakapasok sa kanyang kaharian ang mga taong nakikiapid, subalit daw maiiwan sa labas sa lungsod ang mga asal-aso, ang mga mambubulang makikiapid, mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sumasamba sa mga gawa ng kamay ng tao, hindi totoong Diyos. Si Jesus Christ lang po ang makakapagligtas sa atin at siya lamang ang sasampahin natin. Yan po ang sinabi ng Diyos sa ating kapatid. At hindi po sinabi ko yan dahil invento ko lang yan. Ito pa ang sinabi ng Diyos, pasalatiin natin ang salita ni Lord sa pamagitan ng kanyang salita mismo. Ang sabi ng Diyos sa verse 6, verse 9 to 10, hindi ba ninyong alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, sabi ng Biblia. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga makikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa, lalaki o babae, mga magnanakaw, sakim, naglalasing, hindi po nagkakamali ang Diyos. Sabi ng Biblia, naglalasing, nanlalait sa kapwa o nandaraya, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kapatid, nangako ang Diyos sa atin, Sorsogon City, na babalik ang Diyos. At kapag tayo ay naratnan na gumagawa ng ganito, hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ang kanyang sinabi sa kanyang salita. Hindi ko po ito sinabi lamang na invento. Pinapasalita natin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos natin ay mahabagin. Handang-handa siya magpatawad sa atin. Ngunit subalit sa ating mga kasalanan, hindi tayo napapakinggan ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang sabi ng Biblia, mahal tayo ng Panginoon. Isaiah 59 verse 1-3. Sinabi ng salita ng Diyos, tingnan ninyo si Yahweh ay may kakayahang upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinain. Handa daw tayo patawarin ng Diyos, hindi siya bingi, hindi din siya bulag. Ngunit sabi ng Biblia in verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Dahil sa ating kasalanan, nalayo tayo sa Kanya at hindi niya kayo marinig. Nagtigmak sa dugo ang inyong mga kamay, ang inyong mga daliri sanhi ng kapiwalian, ang inyong mga labi ay puno ng kasinungalingan. Ang sinabi ng Biblia ay pawang kasamaan. Hindi makatarungan ang inyong pagsasakdal sa hukuman, hindi rin matapat ang hatol ng inyong mga hukom. Ang inyong batayan ay hindi tamang pangangatwiran at ang pananalita ninyo'y pawang kasinungalingan. Ang iniisip ninyo'y pawang kaguluhan na nagiging sanhi ng maraming kasamaan. Mga kapatid, hindi daw pingi ang Diyos at hindi daw bulag ang Diyos. Kayang-kaya kanyang niligtas at patawarin. Ngunit dahil sa ating kasalanan, hindi tayo naririnig ng Diyos. Isa lang ang dapat nating gawin kundi magsisi at manumbalik sa Panginoon sapagkat siya ay may kakayahang iligtas ka sa iyong mga kasalanan at patawarin dahil hindi niya nais na mapahamak ang tao. Sabi ng aklat ng Biblia, pinanako niya sa atin sa John chapter 3 verse 16, subalit gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaiisang anak at ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, isa lamang ang makakapagligtas sa atin, wala nang iba. Sabi ng Biblia, the name above every name, Jesus Christ of Nazareth, ang makakapagligtas lamang sa atin at makakapagpatawad.
Kahit ano ang kasalanan mo, kahit ano ang nagawa mo, handang-handang Diyos na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At tayo ay pabuhin ng Panginoon. Handang-handang Diyos na tayo ay iligtas sa pamamagitan ng Kanyang pinangako sa ating ng Kanyang anak na si Jesus Christ. Basahin po natin kapatid sa huling verse natin. Nasusulat po sa Pahayag 3 verse 10. Mga kapatid, pinapangako ko ito sa iyo. Kung nakinig ka hanggang sa huli ng aking mensahe, ito po ang magbibigay sa iyo ng panibagong buhay. Dati din po ako ay isang makasalanan, pero ako'y binago ng Diyos dahil sa kanyang habag. Nung sinabi ko sa Panginoon na, Lord, binubuksan ko ang aking puso at kayo po ang manahan. Isa din po ako sa mga alipin ni Satanas dati noon, ngunit wala nga talagang imposible sa Diyos kapag buksan natin ang ating mga puso. Sabi ng Diyos sa Pahayag 3 verse 10. Narito ang sinabi ng Diyos in verse 20. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diring-diring naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain ako kasalog niya. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo ng tabi ko sa aking trono tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama na sa kanyang trono. Mga kapatid, nais ni Lord na iligtas ka. Nais ni Lord na pabuhin ka. Tanggapin mo siya sa iyong puso ngayon. Buksan mo lamang itong panalangin natin ngayon kapatid. Saglit na to, isang minuto lamang. Pero ipapangako ko sa iyo na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabihin mo lang sa iyong puso, kahit yan sa tahimik lamang, kahit nakaupo ka at sabihin ng mga salitang ito, Panginoon, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Inaamin ko po na ako'y isang makasalanan at nalayo sa iyo. Patawarin niyo po ako, Panginoon, at baguhin. Simula ngayon, Panginoon, naniniwala na po ako sa iyo. Naniniwala po ako na kayo'y namatay, nilibing, at sa pangatlong araw, nilibing at nabuhay muli, at ikaw lamang ang Panginoon makakapagligtas sa akin. Baguhin niyo po ako at iligtas sa pagdating mo. Amen. Glory to God. Maraming salamat po, Sorsogon City. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong panahon. Ako pala si Pastor Evangelist Jenny. At gusto ko pong imbitahin kayo sa aming ministry, sa Yahweh Ministry 101, sa YouTube channel namin, at sa Yahweh Ministry 102, sa YouTube channel din namin po. Galing po ako sa Mindanao. Inigisa-isa ko po ang market, bawat lungsod, at nandito na po ko sa Sorsogon City. Salamat po sa Panginoon sa kalakasan. Hanggang sa muli nating pagkikita, kung tayo'y maabutan ng Panginoon, tayo'y magkita-kita sa kalangitan. To God be the glory. Amen. Hallelujah.